Sa likod ng bawat tahol at buntot na kumakawag ay may kwentong puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa isang sulok ng ating komunidad, tahimik ngunit puspusang kumikilos ang isang grupo na may malasakit sa mga hayop na kadalasang nakakaligtaan ng lipunan. Ito ang Second Chance Aspen Shelter Philippines Incorporated o si CASPI na matatagpuan sa Calamba, Laguna. Sa kanilang simpleng pasilidad, makikita ang hindi matatawarang dedikasyon sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon ng mga hayop. Magandang araw, Laguna! Ako si Miko. At ako naman si Iya. At samahan niyo kami sa isang paglalakbay sa loob ng CASPI. Pagsaluhan natin ng masasayang kwento, magagandang karanasan at makabuluhang usapan, lahat ng yan Dito sa Laguna. Sa ating mga manonood, magandang araw po. We are now live on Facebook, kaya i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang ating makasama ngayon. At syempre partner, isang mainit na pagbati rin po sa ating mga viewers sa Royal Cable TV6. Hello po sa inyong lahat dyan at maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kaya wag na natin patagalin pa at kilalanin natin ang CASPI. Magandang araw po Kuya Buboy, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin na magpa-interview dito sa Laguna. Bago po ang lahat, pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili and kung ano po yung tungkulin ninyo dito sa CASPI? Ako nga po pala si Renato Corpus Jr. aka Buboy, ang head caretaker ng Second Chance Aspen Shelter. Bali, nag-start siya ma'am sa isang aso na na-rescue noong taong 2010. Then, hanggang sa napagkasunduan na nga ng mga namamahala ng shelter na magtayo na nga ng shelter para sa mga rescue dogs, yung mga nasasagasaan, yung mga minamaltrato, hanggang sa hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga admin ng Second Chance Aspen Shelter, si Ma'am Cherry Licub, si Ma'am Mary Ann Dokyatan, at si Pia Ronald De Castro. Ang layunin lang naman talaga ma'am ng pagtatatag nitong shelter, yung makapag-rescue, then ma-rehabilitate ang mga aso at mahanapan ng panibagong pamilya na matutuluyan nila. Kasi ang shelter hindi naman panghabang buhay na tirahan ng mga rescue dog. Ito ay pansamantalang kanlungan para sila ay ma-rehabilitate, para bumalik ang tiwala nila sa tao. Then, mahanapan sila ng totoong pamilya na pamamalagian nila hanggang sa kanilang huling hininga. Ano po yung mga pangunahing pagsubok or mga napagtagumpayan na po ng CASPI over the years? Bali ma'am, maraming pagsubok sa araw-araw. Yung lalo na pagka mga aso yung mga nagkakasakit. Tapos, sa pagpapa-adapt, napakahirap din. Tapos, pagka ano pa ma'am, yung mga kalamidad na napakahirap, lalo't tayo'y daanan ng bagyo. Siyempre, kailangan din namin secure ang mga alaga namin na hindi sila mapapahamak. Lalo ito ngayon tag-init para maiwasan din ang mga asong na-stroke. Ano naman po yung mga napagtagumpayan na ng CASPI bilang isang shelter? Bali ma'am, ang tagumpay yung makapagpa-adapt ng mga alagang hayop. Yun ay yung pinakamatatawag naming tagumpay. Magmula sa pag-rescue, pag-rehabilitate. Mga ilang aso na po yung napa-adapt po ninyo sa tingin niyo po? Siguro po ma'am, nasa ano na rin. Nasa 30 plus na rin po ma'am. Sino po sa mga aso ninyo yung pinakamasaya kayo nung pina-adapt? Bali ma'am, ang pinakamasayang napa-adapt namin ay si Alice na nakarating siya sa bansang Canada. Malayo-layo rin po ang narating ni Alice, ano? Tapos yung iba naman dito lang din naman sa atin sa lugar sa Pilipinas. Merong sa Metro Manila, meron din dito malapit sa Calamba. Nag-update naman po sila sa inyo
Opo ma'am, kailangan kasi nilang mag-update kasi yun din po ang nasa kasunduan about sa adoption. Kailangan monthly, meron silang pinapasang video or picture na latest na katunayan na yung alagang hayop na na-adapt nila nasa kanila pa at buhay. Kasi once na hindi sila makapag-update ng 1 or 2 months, nagsusurprise visit ang shelter. Then pagka nakita yung kalagayan ng aso, automatic binabalik dito sa shelter. So may mga kaso na po kayo na ibinalik talaga yung mga aso. Meron na po ma'am, hindi naman totally binalik, talagang binawi na. Ano po yung mga pangunahing rason bakit binawi o binabawi yung mga aso? Bale ma'am, pagka nag-surprise visit kami, halimbawa hindi nakapag-update ang mga adopter at nakita namin na yung kalagayan ng aso ay neglected, malayo dun sa nakasanayan ng aso na nanggaling dito sa shelter, automatic po yun, binabawi namin. Kasi ang aso dito sa shelter, bago nila kuhanin, malinis, walang garapata, tapos nakakatakbo, nakakapaglaro. Ang pinakadahilan kung bakit yung pinipirmis nilang nakatali, pinipirmis nilang nakakulong. Tapos katulad nung isang aso namin na bali 5 sila, nung way back 2019, unang binawi naming alagang hayop na na-adapt ay yun, si Japet. Bali 5 ang aso inadapt ng taga-Bukal. Hindi nakapag-update ang adapter. Nung binisita ng asawa ko noon, nakita yung kalagayan nila, yung mga kulungan nila, nasa tabi ng creek, puro basura, yung mga pagkainan, puro tain ng langaw. Automatic yung binawi. Yun nga lang, medyo malungkot kasi sa 5 aso na inadapt, 4 lang ang nabawi namin. Kasi hindi ini-report ng adopter na may nawawalang isang aso. Hindi na po nahanap yung Hindi na isang po aso ma'am. na yun. Bali, ilang buwan din namin tinitrace kung nasa na yung aso, wala na rin talaga, hindi na rin makita. Tapos yun, ang naiwan na lang doon sa binawi namin, si Japet na lang kasi yung 3 na-pa-adapt na ulit. Yun yung mga dahilan kung bakit namin binabawi ang mga aso sa mga adopter. Kasi nasa kasunduan naman, di ba? Paliwanag naman. Nanggaling na nga sila sa masamang kalagayan, Opo. kaya sila na-rescue tapos babalik ulit sila sa ganung pamamaraan. Yung kasunduan po ba, ito ay on pen and paper or verbal lang? Opo ma'am. Meron Pinipirmahan po sila. pinipirma silang adoption agreement. Sa ngayon na talaga, online. Nung mga una, bago pa pumasok ang pandemic is talagang through paper. Then sinisiya yung mag-a-adapt para talagang malaman yung pinupuntahan yung lugar. Para kung sakali nga na hindi sila makapag-update, pwede kami mag-surprise visit. Yung pag-update po, gaano katagal yung nako-consider ninyo na matagal na mag-update? 2 buwan ma'am, medyo nag-ano na rin kami noon. Nagme-message na rin ng mga admin nun para ma-aware din yung adopter. Na may obligasyon pa rin sila. Hindi porket na-adapt na nila yung aso dito sa shelter tapos na. Meron po bang mga kaso naman na hindi nyo binawi pero ibinalik sa inyo yung aso? Meron po ma'am. Yung nag-iisang aso namin na inadapt. Bali, binalik siya gawa ng pagka umaalis yung adopter kasi may trabaho rin. Naninira ng gamit sa loob ng bahay. Then, nung time na nakawala, naaagat naman ng tao. Kaya nung time na yun, inireport sa admin na ibabalik na lang din. Tapos ito yung pinaka-last na napadap namin sa event sa Lipa, Batangas. Nung March, then binalik siya rito etong April, gawa ng yung nag-adapt sa kanya, lilipad papuntang Korea para magtrabaho. Walang maiiwan doon sa aso. Kaya binalik na lang siya rito ulit. Maaari niyo po bang ilarawan yung mga pang-araw-araw na operasyon o ginagawa dito sa loob ng Sekaspi? Nag-uumpisa yan ma'am sa pagising ng umaga. Magwawalis ng mga nalaglag na dahon, magdadaot ng dumi, maglilinis ng mga kulungan ng pusa. Then pagkatapos nun, paliliguan sila, makikipaglaro. Pagkatapos, ng pagtungtong ng tanghali, pahinga. Pagtungtong naman ng alas 4 ng hapon, yan na mag-i-start uli bago magpakain, maglilinis uli ng paligid, asikasuhin yung pagkain nila,
para pagtungtong ng alas 4 ay makakain na sila. Then, bago pa matulog, i-check pa rin sila kung sino yung asong nagtatamlay, hindi kumain, para mai-report kagad sa admin, malaman, mapacheck up kung may sakit ba or wala. Ano po yung mga serbisyo na binibigay ng Sekaspi sa mga nailigtas na mga hayop? Marami, ma'am. Halimbawa sa pagre-rehabilitate sa kanila. Tapos pagka nagkakasakit, pinapagamot para naman hindi rin sila napapabayaan. Kasi kailangan din nila magamot para kasi ni-rescue rin. Tapos pagka nagkasakit, mapapabaya lang din. Hindi mababaliwala yung adhikain ng shelter. Ano naman po yung ginagawa ng Sekaspi para maitaguyod yung responsableng pag-aalaga ng hayop? Sa gawain ng shelter is, yan ma'am, mag-rescue, rehabilitate. Then, pagdating naman sa community service, may libreng vaccination, saka may libreng spay and neuter para sa mga alagang hayop dito sa komunidad na nasasakupan ng shelter. Tapos, sinasabihan din yung mga owner ng mga alagang hayop na kailangan nila maging responsable, lalo't may mga alagang hayop sila. Na once na ang alagang hayop kinonsidera nilang ilagay sa pamamahay nila, huwag nilang hahayaang nakatali lang. Kasi hindi naman bantay ng bahay o ng lupa yung alagang hayop. Kailangan din nila makaranas ng paglalaro kasi ang mga aso, lalo pagkabata, masyado pang magaslaw yan, naglalaro. Pagka yan ay pinirmis mo lang na nakakulong, nai-stress din sila na nagiging sanhi ng pagbagsak ng immune system nila at pagkakaroon ng sakit. Kuya Buboy, pwede niyo po ba kaming i-tour dito sa Sekaspi para makita po natin yung buong shelter and makita rin natin yung kalagayan ng mga hayop? Okay po ma'am, tara po, sama kayo sa akin. Itutur ko po kayo. Ito po kuya, itong mga aso po na nandito, bakit po sila naka-cage? Sila ma'am kine-cage kasi katulad nito ni Japet, ito, ni Tyson, Ricardo. May history pa kasi sila ng aggressiveness. Kaya hindi pa sila totaling nakakapag-adjust sa ibang tao. Kaya namin sila kinukulong lalo pagka may bisita para maiwasan na rin ang disgrasya. Bakit po nakahiwalay yung mga aso dito sa Bali, ma'am, kaya sila nakahiwalay para maiwasan po natin yung pag-aaway-away nila, lalo na pagka may bisita. Pero hindi naman porket nakabukod sila mga matatapang na sila. Sila ay mababait din, lalo na sa mga bisita. Ang iniiwasan ko lang din naman kung bakit sila hinihiwalay. Kasi once na may bisita at nagsipaglapitan sila, katulad ng history nito ni Nemo sa ni Kylie, pagka lumapit ang isa at yung isa naman ay lumapit, gusto ipet sila. Pag hindi napansin yung isa, pagmumula ng away, aawayin niya yung aso na magiging simula para lahat sila ay mag-away-away at makadisgrasya rin ng bisita. Mga ilan po yung nandito sa enclosure dati? Sila po ay nasa 27. 27 years. Apo. Nandito rin po yung mga asong binawi ay yung ibinalik nung nag-adapt. Gawa nga nung yung isa ay lilipad papuntang Korea para magtrabaho. Yung isa naman na ibinalik dahil naninira ng gamit sa loob ng bahay kapag walang naiiwan tao sa bahay. So, pwede naman po kayo pumasok kung gusto nyo po para makasalamuhan nyo sila. Ito kuya, mga kalapati itong mga Opo ma'am, mga alaga ko. alaga niyo po. Mga ilang kalapati po yung nandyan? Nasa 50 rin yan ma'am. 50 rin ho. Bali, yan ang libangan ko. Ah. Naglilipad ako ng kalapati.
Ito naman po yung catering. Opo ma'am, bali ito yung cattery saka isolation area. Dito namin nilalagak yung mga bagong resyong aso for 2 weeks bago sila isalamuha sa ibang hayop para hindi sila awayin. Then maiwasan na rin yung pagkahawa. Halimbawa kasi na may bagong dating na aso, kailangan muna talaga silang ma-isolate for 2 weeks kasi minsan naninibago sila sa environment nila, pwedeng tumamlay, humina ang immune system at magkasakit na pwedeng makahawa rin sa ibang hayop. Kaya dito muna sila for 2 weeks bago sila isama rito. Hindi naman po sila nag-aaway ng mga pusa. Hindi naman po. Okay, sige po. Tuloy po kayo dito sa aming cattery at isolation area. Kapon ang solusyon sa problema ng pagdami ng mga napapabayaang hayop sa kalsada. Hindi lang ito makakatulong sa pagkontrol ng kanilang populasyon, kundi pati na rin sa kalusugan at pag-uugali ng mga hayop. Maging responsableng pet owner. Magsimula sa tamang pag-aaruga at ipakapon ang inyong alaga. Nagbabalik ang dito sa Laguna. Kung kanina ay binigyan tayo ng shelter tour ng ating mga volunteer mula sa Caspi Animal Shelter, ngayon naman ay dadako tayo sa diskusyon ng mga palalawigang mga programa, polisiya at tungkol sa responsible pet ownership. Kaya naman tayo ay dumayo sa kabisera ng lalawigan ng Laguna, ang bayan ng Santa Cruz, kung saan matatagpuan ang opisina at panalawigang veterinaryo ng Laguna. Maaari po ba kayong magpakilala sa ating mga manonood? Ano pong iyong posisyon, buong pangalan, at ilang taon na po kayo sa serbisyo bilang provincial veterinarian po? Ako po si Dr. Michael Cortez mula po sa Santa Cruz, Laguna. Present provincial veterinarian. I've been in the public service for the last 35 years na. Before I joined the public service, nagtrabaho rin naman ako sa mga private companies. And then, dito na. Ano po ang pangunahing mandato ng inyong tanggapan tungkol sa pagsusulong ng responsableng pag-aalaga ng alagang hayop po? So, actually, kasama sa main function namin yung mag-disseminate ng right information regarding responsible pet ownership. And then, kami rin na nag-spearhead ng aming anti-rabies program in coordination with the cities and municipal governments. There are times na yung mga munisipyo kulang ng manpower during the vaccination campaign. So, nag-augment kami ng tao. Technical assistance, tsaka manpower, and plus yung logistics, including the vaccine and yung mga instrument na ginagamit. Yun, regarding the small animal, we consider them small animal kasi ang office namin deals with livestock and companion animals kasi. So, yung responsible pet ownership, yung anti-rabies program, is just a part ng functions na aming opisina. Patungkol naman po ito sa usapang responsible pet ownership, may mga naitala na po ba kayong mga kaso ng mga nakagat ng stray dogs sa Laguna? Actually, nakakahingi na kami ng data sa Provincial Health Office kasi pagdating sa tao, sila ang counterpart namin, Provincial Health Office. Figure nila last
2024, ang total bite cases natin ay around 63,000. Province-wide yun. Hindi naman siya differentiated kung sino yung kumagat sa kanya, kung aso or pusa, or yung aso bang kumagat sa kanya is pet animal or stray animal. Usually, kinukuha nila yung data niya sa mga ABTC. ABTC means Animal Bite Treatment Center. Yun yung mga government facilities na nagpo-provide ng anti-rabies vaccine sa mga biting victims. Maaari niyo po bang maipaliwanag ng bahagya ang mga palatuntunan sa ilalim ng RA 84 85 or known as Animal Welfare Act at RA 9482 Anti-Rabies Act? Actually, meron tayong provincial ordinance adopting the Anti-Rabies Act and the Annual Welfare Act. So, ano yan, it always goes hand in hand. Karamihan kasi dyan na ginagawa namin is the prevention ng spread ng rabies, which is we do IECs o information and education campaigns sa mga schools. Nag-educate kami ng public education namin yung usually target namin mga grade 3 hanggang high school. Kukonda kami ng mga information campaign. Pag nagkonda kami ng information campaign, kasama na doon ang Anti-Rabies Act plus yung Animal Welfare Act. So nandun yung pumapalog kasi doon yung responsible pet ownership. So doon nila nalalaman ano ba yung rabies. Kasi actually, kaya ang dami nating nagpapaturok na anti-rabies vaccine sa tao is misinformed yung tao kasi. Karamihan kasi ng nasa isip nila, rabies is a venom ng aso. Na pag kinagat ka, magkaka-rabies ka. Kaya kailangan magpaturo ka. Which is misnomer kasi gawa nung tulad ng ang rabies is an infectious disease caused by a virus. Parang COVID lang yan. So, nagpapaturok kami ng anti-rabies post-exposure para pag nakagat kami ng aso, kung rabid yung aso, hindi kami mahahawa. Yung nagpaturok na 63,000 cases natin, usually, mga biting takot lang talaga sila eh. So, nagpapaturok sila for peace of mind. Pero, based do sa rabies case kasi namin, last year, we only have 9 positive cases sa aso. Yung program niyo po na for dissemination of information po ay annually po ba siya? Or Actually, year-round yun. Year-round yan. Meron kami nag-initiate yan. Especially pag mayroong human rabies case sa particular area, doon kami pumapasok in coordination with the city veterinary office or the municipal agricultural office. So, hindi kami pumapasok sa munisipyo ng walang permission ng may bahay. Our next question naman po, ano po yung current na program ng inyong opisina upang mapanatili ang kalusugan ng mga alagang hayop at matiyak ang kanilang kapakanan po? Okay, after yung pagpasok mo sa opisina kanina, ang bubungad sa yung veterinary clinic namin. For free yun. Lahat ng service offered doon ay for free. Tapos, we conduct anti-rabies vaccination. Actually, nag-focus kami, usually nagpo-focus sa mga munisipyo na mag-request ng vaccination campaign during March, which is the Rabies Awareness Month. So doon, pero kami, continuous yung namin year-round, tapos nagkaroon kami ng purchase ng bakuna. The provincial government purchased around 20,000 doses of anti-rabies, pero basically kulang pa rin yun. Kasi nagbibigay pa rin kami sa mga munisipyo. Kasi mga munisipyo kasi kulang ang funds nila pagbili ng anti-rabies vaccine. So doon kami nag-augment. May mga munisipyo rin naman na namin na nakikipag-coordinate kami and nakikinig sila na mag-alat ba ng mga 10,000 pesos per barangay. Malaking bagay na yun. Makapag-cover na yun na at least 50 dogs in a year. So yun ang mga ginagawa namin. Plus yung programs, and meron kami nga mga ginagawang extension service, surgical yan. Yun yung neutering, which includes castration for male animals, new spaying para sa female,
para ba ma-prevent natin yung unwanted pregnancy na usually yun ang nagiging cause, isa sa mga major cause ng stray dogs and stray cats. So, may mga munisipyo na nag-initiate sila nagpo-provide ng ng mga anesthetics, mga supplies. Manpower kami nagpo-provide, mga surgeon, mga assistant kami So, usually sa mga munisipyo yan, cities, hindi na kami nakikialam niya. Meron sila sarili mga doktor para doon. Alamin naman natin ang ating future plans, Doc, no? For our first question, mayroon po ba kayong mga plano upang mapalawak o mapabuti pa ang mga kasalukuyang mga programa sa pangangalaga ng mga hayop natin? Actually, the same program kami, pero wider in scope. So, hopefully, ma-approvean nila na request namin para sa funding ng mga supplies. So, we can expand yun. Lalo-lalo na kasi very critical ngayon yung animal population control. So, actually, dito sa opisina, meron kaming program regular program, pero hindi namin makontinue dahil kulang na kami ng gamot. So, hopefully, by next year, mas marami kaming ma-purchase na gamot. Kasi ang haba na ng waiting list namin. Marami talaga silang gusto mag-avail. Kasi dito sa amin, ang castration tsaka spaying, it will cost you around at least 5,000 per dog sa private. Pero usually, maabot ng 10,000 pag female. Pero dito sa amin, libre. Kaya ang dami nag-a-avail. Yun nga lang, kulang na yung logistics namin. And then, nakikita rin namin na initiative through yung pangungulit namin, yung mga munisipyo nag-aano na rin nagdadagdag na rin silang funds para ma-continue yung program na initiated namin pare-pareho. At nakita rin namin na nandun na rin yung support ng human side. So, nakakatuwa nga pag nagkakaroon ng vaccination campaign, meron na kasi minsan may kasama kami human doctor or nurse. No? Kaya, na-inspire na yung So, kung magiging future plans namin is just the continuation and make it wider. Yung kung anong program namin, we will continue with it, and then we want it to be available to a wider scope of area and lot of more people na makapag-avail ng program namin. Naman kasi, nakita namin nag-move forward, although slowly but surely, nag-move na may program. Paano natin may hikayat ang mga mamamayan natin na mas aktibong lumahok sa mga programa ng inyong opisina para sa kapakanan ng hayop ng komunidad? Yun nga po, isang initiative po na ginagawa namin, yung mga fun activities para maging well aware sila sa kanilang responsibility. Yun nga po, meron kaming provincial activity nga po sa Anilag, yung Furry Run for Fun. And then we provide technical assistance din po sa mga local usually po kasi pag may mga festival sa mga munisipyo, hindi rin po nawawala yung ganong similar activities. So nandun po kami to provide to stimulate yung public awareness regarding responsible pet ownership. Actually, yung pong kasing yung Anti-Rabies Act will not prosper kung wala yung responsible pet ownership. Kahit ano pong gawin namin pagturok ng aso, kung hindi naman responsible yung mga owners, wala pong mangyayari sa ating rabies control program. Ano po ang inyong mensahe sa iba pang ahensya ng gobyerno o policymakers tungkol sa kahalagahan ng pagsusulong ng mga polisiya para sa responsableng pag-aalaga ng mga hayop, Doc? Sana po bigyan nila ng pansin yung Anti-Rabies Act tsaka Animal Welfare Act. Sana po hindi lang sa mga policy makers natin, sa mga sangguniang bayan, mag-alat po kayo sana ng appropriate funds pambili ng anti-rabies vaccine para sa hayop, para hindi tayo bibili ng anti-rabies vaccine para sa tao. Mas mura po kasi talaga yung anti-rabies vaccine para sa aso kaysa sa magtuturok tayo ng mga pasyente dahil kinagat ng aso. Ayan, thank you so much, Doc, for your time and very insightful na answers, Doc, no? For sure, magagamit to ng ating mga viewers, no? And
for the policymakers and at the same time mga researcher natin. So, Sa panahon ng tag-init, hindi lamang tayong mga tao ang naapektuhan. Alam niyo ba na ang ating mga alagang hayop ay sensitibo rin sa matinding init at maaari ding tamaan ng heat stroke? Pantayan ang mga sintomas tulad ng panghihina, pagtatae, pagsusuka, matinding pagkahingal o mabilis na pagtibok ng puso. Kaya naman, ngayong tag-init, siguraduhin laging may tubig ang mga alaga natin. Iwasan ang mainit na lugar at maging alerto sa anumang kakaibang kilos nila para maiwasan ang heat stroke. Magandang mag-iwan din ng malinis na tubig sa labas ng bahay para sa mga hayop sa lansangan na walang mapagkukunan ng inumin sa gitna ng matinding init. Kung may mapansing sintomas ng heat stroke sa inyong mga alaga, agad na kumonsulta sa veterinaryo para sa tamang gabay at lunas. at nagbabalik ang Dito sa Laguna. Kung kanina ay nagkaroon tayo ng diskusyon tungkol sa mga panlalawigang programa at polisiya tungkol sa responsible pet ownership, Ngayon naman ay dadako tayo sa usapin ng mga panawagan ng SECASB. ano po ang maaaring gawin ng komunidad para makatulong sa SECASB na makamit yung mga layunin po ninyo? Yung sa pag-aalaga na lang nila. O kaya pag kami nakikita silang mga hayop na napakalat-kalat na nagugutom, imbis na batuhin, tabuyin, bigyan na lang ng makakain o kaya maiinom. Tapos, malaking bagay na rin na may tutulong nila kung halimbawang ipakakapon din nila yung alaga nila para bawas na rin sa pagdami pa ng alagang hayop natin na paggala-gala sa kalsada. Anong payo po ang maibibigay ninyo sa mga individual na gustong mag-ampon ng hayop ng responsable? Ang maipapayo ko lang sa mga gustong magampon, pag-isipan muna nila ng maraming beses. Kasi ang pag-aalaga ng hayop, hindi rin basta-basta. Kailangan may dedikasyon ka. Talagang sigurado ka. Kasi once na, halimbawa, mag-aampong ka dahil nakiyutang ka lang, o kaya gusto lang ng anak mo, then pagka halimbawa lumalaki na yung hayop o kaya kumukulit na, pababayaan na. Kaya ang may papayo sa kanila, mag-isip ng maraming beses kung handa na sila, saan nila gawin yung desisyon nila na makapag-ampon ng mga alagang hayop. Paano po kaya nakakatulong ang pamahalaan at ang mga otoridad sa mga shelter na kagaya ng SECASB? Ma'am, unang-una, malaking tulong na yung ginagawa ng pamahalaan pagka meron silang libreng bakuna para sa anti-rabies. Pero para sa akin, hindi pa rin sasapat. Kasi kailangan ang gobyerno natin, total may pinasa naman batas nasyonal about sa alagang hayop. Sana mas dagdagan pa nila yung pangil ng batas. Kasi unang-una, kaya lang din naman tayo maraming stray dahil sa irresponsible owner. Tapos, sana mapagtuunan din nila ng pansin yung ginagawa ng Citybet na panguhuli. Then after 3 days na walang magtutubos sa alagang hayop, mapupunta sa euthanize. Dapat baguhin na nila. Imbis na i-euthanize sila na lang din ang gumawa ng shelter para sa mga alagang hayop. Then, maglunsad sila, total may libreng bakuna taon-taon, isama na rin nila yung spay and neuter. Para naman kahit papano, pwede naman halimbawa sa alagang pusa, pagka hinuli nila, spay nila, in-neuter nila, then release. Babalik po sa komunidad. Para naman hindi na sila talagang dadami pa. Sa yung ma'am, yung katulad nga na sinabi ko, dagdagan nila ng pangil yung batas. Kasi talagang napakadaming stray gawa ng irresponsible owner. Kung magagawa nila ng batas na bawat
tahanan o bawat komunidad na may alagang hayop ay irehistro yung mga alagang hayop. Nang sa ganun, kung halimbawang mahuli yung alagang hayop, kilala kung sino ang owner. May babalik po sa mga bahay Then, nila. para mapagsabihan din sila. Tapos, malaking bagay din yun, ma'am, na maparehistro yung mga alagang hayop. Lalo't nagiging prone din ng mga alagang hayop natin sa sakit, lalo yung mga dumi nila, napakalat-kalat sa kalsada. Tapos sa mga rider na na-aksidente nang dahil sa mga alagang hayop. Hindi natin masisisi yung rider na nakasagasa ng hayop, tapos yung aso na nasagasaan. Ang pwede nating pagtuunan ng pansin sana yung may-ari ng hayop na maparehistro yung alaga nila sa bawat barangay. Para kung halimbawa na yun, maaksidente yung aso nila o kaya yung rider. Kasi minsan, ang rider, pagka naka-aksidente ng hayop, minsan malala ang sugat. Walang aako nung aso kung kanino yun. Kawawa naman yung rider. Kaya sana dagdagan pa nila ng pangil yung batas na pinasa nasyonal. Ano pong mensahe ang nais ninyong ibahagi sa komunidad tungkol sa responsableng pag-aalaga ng hayop at kanilang kapakanan? Ang mensahe ko lang naman para sa komunidad natin na may mga alagang hayop, ay maging responsable sila sa kanilang mga alagang hayop. Huwag nilang hayaang maging pakalat-kalat sa kanilang mga alagang hayop nila sa kalsada. O kaya naman, kung pagagalain nila, siguraduhin din nila na may dala silang pandakot para kung sakaling dumumi ang alagang hayop nila, ililigpit nila, may tatapon sa tamang tapunan ng dumi ng hayop. Kasi yun din ang pinagmumulan ng sakit ng hayop at ng tao. Kuya Buboy, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kwento ng si Caspi. Sana po marami pang mga kagaya ninyo na meron talagang puso para sa mga hayop. Maraming salamat din po. Sa bawat yapak ng asong minsang iniwan, At sa bawat gamay na nag-abot ng pangalawang pagkakataon, naroon ang Second Chance Aspen Shelter Philippines Incorporated o si Caspi. isang tahanan para sa mga hayop na walang boses at isang paalala na ang malasakit ay hindi kailangang malaki para maging makabuluhan. Ngunit sa laban para sa kapakanan ng mga hayop, hindi sapat ang iilan. Kailangan ang buong komunidad, ang inyong tulong, ang inyong boses, at ang inyong puso. Sa si Caspi, bawat tulong ay pag-asa, bawat donasyon ay panibagong simula, at bawat bukas palad ay isang kwento ng paghilom. At dito nagtatapos ang episode ng ating programa. Muli, ako si Miko Kalaykay. At ako naman si Iya Alonte. Pagsaluhan natin muli ang magagandang kwento Masasayang karanasan. at makabuluhang usapan, lahat ng yan dito sa Laguna. Sa iyo